Filipino Major Ship, Let Review Drills Part 4. September 29, 2024. This is Sir Jansen Barabad YouTube channel vlog review. If you wish to pass the let, don't hesitate to finish this video. Disclaimer. This YouTube channel is created for providing general information for all the learners and viewers, and this is for educational purposes only. First, let's begin with our prayer. Heavenly Father, we come to you today in prayer, asking for your guidance and wisdom as we begin this online review. Help us to stay focused and attentive as we learn and grow together. Give us the strength to stay motivated and the courage to ask questions when needed. We thank you for the opportunity to learn and grow in knowledge. May our minds be open to new ideas and our hearts be filled with understanding. In Jesus' name, Amen. Direction: you may get a piece of paper and pencil or pen to answer. The correct answer will be revealed right after 5-second timer each number. Are you ready, future LPT? Okay, let's begin to our Filipino Major Ship question number 1. Isa, ang dapat maging panuto ng isang guro upang masukat ang kaalaman ng mag-aaral sa pagbuo ng isang tama at mabisang pangungusap. A. Paglagay ng bilang sa bawat salita upang makabuo ng tamang pangungusap. B. Pagpili sa mga salitang hindi akma sa loob ng pangungusap. C. Pag-ayos sa bawat salita upang makabuo ng mabisang pangungusap. D. Pag-ayos sa mga lipo ng salita upang makabuo ng mabisang pangungusap. E. Alamin ang buod upang makamit ng mga salitang angkop sa pangungusap. Dalawa, aklat na binabasa upang makakuha ng tiyak na impormasyon tulad ng diskunaryo, encyclopedia at iba pa. A. Batayang aklat. B. Module. C. Larawang aklat. D. Sangguniang aklat. E. Sanayang aklat. Tatlo, ang istruktura sa pagsusulat ng balita na tinatawag na inverted pyramid. A. Maikling kwento. B. Lathalain. C. Tula. D. Sanaysay. E. Kapsayon. Apat, tukuyin kung anong bahagi ng pangungusap ang mga sumusunod. Hinggil sa patubig. Ang mga tumayo, matalino't masipag. Sa gulang na 8. A. Sagnay na di makapag-iisa. B. Pahayag. C. Parirala. D. Di karaniwan. E. Panag-uri. Lima, ang Madamdaming Mananalaysay ni Carmen Guerrero nakbilat isa siyang kilalang manunulat ng kasaysayan. A. Teodoro A. Agoncillo. B. Aniceto F. Silvestre. C. Manuel Principe Bautista. D. Rafael Palma. E. Jose M. Zaid. 6. Kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Isang karwahe ang naghatid sa watawat ng pinagbuhusan ng husay sa pagtahi. A. Pinagdaluyan. B. Pinagayway. C. Pinaglaanan. D. Nasalayan. E. Pinagtapunan. 7. Aklat na nagtataglay ng mga pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan tulad ng kaganapan sa isang bansa, palakasan, relihiyon, politika. A. Diskunaryo. B. Pahayagan. C. Atlas. D. Almanac. E. Encyclopedia. 8. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ay may kayarian hugnayan? A. Ang mga tatak Pinoy ay tagaw sa buto ng bawat Pilipino. B. Ang pasalubong ay paraan ng pagpaabot ng saya at pasasalamat din. C. Ang buhay at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago subalit may mga bagay nang di nag-iiba. Siyam, piliin ang gawin ng pagsasalita, hindi ko sinasadyang ikaw ay saktan. A. Paghula. B. Paghingi ng paumanhin. C. Pagsagot. D. Pag-uutos. E. Pagtatanong.
10. Tinaguriang ama ng wikang pambansa. A. Manuel L. Quezon. B. Marcelo H. Del Pilar. C. Jose de la Cruz. D. Alejandro Abadilla. E. Severino Reyes. Labing isa, ikaw ay pangarap sa buhay ko. A. Metaphora. B. Sinekdo. C. Hyperbole. D. Simile. E. Personification. Labindalawa, para silang mga maaming kordero sa gitna ng mga gutom na leon. A. Sinekdo. B. Simile. C. Hyperbole. D. Metaphora. E. Onomatopoeia. Labintatlo, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butyl ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumangga ng marami. A. Sinido. B. Hyperbole. C. Metaphora. D. Onomatopoeia. E. Simile. Labing apat, paglikha ng isang pangalan o salita sa pamamagitan ng paggaya sa tunog na nag-uugnay sa bagay na binabanggit. A. Sinekdo. B. Hyperbole. C. Metaphora. D. Onomatopoeia. E. Simile. Labinlima, sa galit ay sinindihan ng kanyang bahay. A. Metonymia. B. Metaphora. C. Sinekdo. D. Onomatopoeia. E. Simile. Labing-anim, anong uri ng panitikan ang tinutukoy sa talatang ito? Maganda't maaliwalas ang daigdig na ginagalawan ko ngayon. Madalas ko tuloy ipinagpapasalamat sa Diyos and biyayang ipinagkaloob niya sa akin. A. Tula. B. Kwento. C. Sanaysay. D. Alamat. E. Anekdota. Labing-pito, kaya nararapat gumawa ang lahat upang maiwasan itong pagsasalat. Magbanat ng buto at magpakatatag, ang taong masipag, hiyas AMG katapat. Ano ang nais ipahayag ng saknong na ito? A. Katapatan. B. Kasipagan. C. Kabutihan. D. Kalusugan. E. Kasaganaan. Labing-walo, mahusay umawit si Jose, patlang ay lagi siyang nagsasanay umawit. A. Datapwat. B. Bagamat. C. Palibhasa. D. Ngunit. E. Dahil siya. Labinsyam, makakarating ka agad sa inyong patutunguhan kung maglalakad ka patlang. A. Nang mabilis. B. Nang mabilis. C. Nang maaga. D. Nang unti-unti. Dalawampu, ang gawang mabuti ay pinagpala, may kaparusahan ng gawang masama. Kung ang pagsisikap at may pagtitiyaga, ang lahat ng tao ay di mananalanta. Ito ay nagsasaad ng A. Pagtitipid. B. Katapatan. C. Pagkamatapat. D. Pagsisikap at pagtitiyaga. E. Kasaganaan at ka. How many correct answer did you get? Please comment your score in the comment section and write your name with LPT 2024. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe and click the notification bell button for more videos update.